Mula na makita ni Elena na inaalo niya si Casey, ay hindi na siya nito pinansin pa. Siya ang unang lumapit dito para magpaliwanag, pero kagad itong umiwas. Hindi na siya nito kinakausap pa mula noon. At ipinaramdam nito sa kanya kung ano siya sa bahay na iyon. How dare you? Narinig niya, malakas sa bulyon ni Elena. How dare you slap me? Makakarating ito sa daddy ko. Tungayaw pa nito. Nakita niya ang pilit na tinatanggal ni Casey ang mga kamay ni Elena na nakasabunot sa buhok nito. Kagad siya lumapit sa mga ito upang umawat. Tama na yan. Tumigil na kayo. Pilit niyang inaalis ang kamay ni Elena na nakasabunot sa buhok ni Casey at pinaglayo ang dalawa. Are you okay? Mahina na niyang tanong kay Casey. Nang tumango ito, ay bumaling siya kay Elena. May kung ano siyang naramdaman sa kanyang dibdib na maaninag niya ang kung anong sakit na lumarawan sa mga mata nito. Akma niya itong lalapitan nang pagalit itong nagsalita. Magsama kayong dalawang sampid. For all I care. Sigaw nito at kaagad nang umakyat sa silid nito. Napagmutong hininga na lamang na nasundan niya ito ng tingin. May hindi may paliwanag na lungkot siyang nararamdaman. Muli siyang humarap kay Casey. Nasampal ko siya para wala sa sariling anas ito. Ni hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Alam ko may dahilan ka kung bakit nagawa mo iyon, Casey. Hindi ka basta-basta na lamang mawawala ng kontrol sa sarili mo nang ganun-ganun na lang. Ano ba talagang nangyari? Ano na naman ba ang ginawa ni Elena sa'yo? Wala naman talaga akong balak na patulan siya. Kaya lang, idinamay niya, pati ang mama ko. Kung ano masasamang salita ang kanyang binitawan. Nangingilid ang luha niyang tugon. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Pinagbasdan niya ito. Magulo ang buhok ng babae. Pati school uniform nito ay lukot-lukot na. Nakaramdam siya ng awa rito. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin maganda ang pagtrato ni Elena. Ilang taon na nagdaan, pero nanatiling sarado ang utak nito. Itinuring silang dalawa ni Casey ng mga kaaway nito. Kasama na rin siya sa galit ni Elena. Dahil na rin niya natupad ang pangako niya rito na tatalikuran si Casey. Hindi na tinigil pa pakikipagkaibigan sa dalaga kahit pa nga alam niyang iyon lamang ang tanging paraan upang maibalik ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Elena na natili itong mahirap abutin. Kung si Mrs. Marquez ay madaling natanggap at itinuring na anak si Casey, kabaliktaran nito si Elena. Napansin nga niyang lalo pang nagrebelde ang dalaga dahil marahil madaling nakuha ni Casey ang pagmamahal ni Mrs. Marquez. Kung may magagawa lamang sana siya upang maibalik sa dati ang pagiging malapit nilang dalawa ni Elena sa isa't isa. Nais niyang balang makita ang pagiging mabait at mapagpakumbaba nito. Ang Elena na palaging may nakahandang ngiti kahit pa sa isang katulad niyang anak lamang ng isang katulong. How he missed that little girl. Umiiyak na sinara ng malakas na Elena ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo na sumandal siya roon. Hindi man patampat ang pagtuloy ng luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa, unti-unti na siyang napadaos-os paupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at patuloy na umiyak. He's always on her side. Piping himutok niya sa sarili. Mula nang dumating si Casey, ay parang hindi na siya napansin ng lahat ng tao sa bahay na iyon. Mula sa kanyang daddy at mommy hanggang sa mga kasambahay. Higit sa lahat, mas pinili pa ni Brent na maging kaibigan si Casey kaysa sa kanya. At iyon ang pinakamasakit. But you promised me. Umiiyak niyang bulalas. Nangako ka sa akin na ako lamang magiging kaibigan mo. But when she came, naging napakadali sa iyong kalimutan ang pangakong iyon. Masamang masama ang kanyang loob. Aaminin niya. Mula na dumating sa bahay na iyon si Casey, ay naging imposible na siya. Kinalimutan na niya ang dati niyang ugali, lalo na makita niya maging ang kanyang mami na siyang dapat niyang kakampi ay tuloy na rin napalambot ni Casey. Alam niya sa kanyang sarili na sobra-sobra na ang kanyang ginagawa kay Casey. Maraming beses na niyang naisip na itigil niya ang lahat dahil sadyang napakabait naman ang kanyang nakatatandang kapatid. Matadyang sincere ito sa kanya sa pakikipaglapit sa kanya. Pero sa tuwing makikita niya kung gaano kalapit sa isa't isa, sina Brent at Casey,
ay tuloy na niyang nakakalimutan ng plano pakikipagbati rito. Sa tuwing aawayin niya si Casey, ay palaging nariyan si Brent upang saluhin ito. Palagi itong nakaalo na dati ay sa kanya nito ginagawa. At ngayon, aminin man niya o hindi, alam niya ang pangunahing rason kung bakit palagi pa rin inaaway ang kanyang kapatid. Hindi na dahil sa anak ito ng kanyang daddy sa ibang babae, kundi dahil malapit na ito kay Brent na ito ang pinili ng binata kaysa sa kanya. Palagi magkasama ang dalawa dahil madalas ang katuro ng leksyon kay Brent si Casey. Siya, kahit gaano pa kahirap ang subject, ay hindi siya lumalapit dito. Si Brent ay kumukuha ng kursong advertising. Pinag-aral ito ng kanyang papa. Hindi ito pumayag na mag-working student si Brent. Ayon sa kanyang daddy, makakaabala lamang daw iyon sa pag-aaral nito. Kusang inako ng kanyang daddy ang pagpapaaral dito. Bawi naman ng kanyang daddy kung tutuusin dahil consistent tins lister ang binata. Hindi niya maitatanggi. Nasasaktan siya sa tuwing pinagtatanggol ni Brent si Casey sa kanya. Lingid sa kaalaman ng mga ito, madalas niyang iyakan iyon. You love him. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Tahimik niya tinanggap ang ideyang iyon. She was 12 na ma-realize niyang kaya siya nagkakaganoan ay dahil may pagtingin siya kay Brent na mahal niya ito. Pero malabo na magkaroon ng katugunan na kanyang nararamdaman dahil imposible magustuhan siya nito. With the kind of attitude she showed him, she doubted it. Sa isang tao lamang nakatuon ang mga mata ng binata, iisang mukha lang ang tiyak na hinahanap-hanap nito. Iisang babae lang ang maaari nitong pagtuunan ng pagmamahal. Ang masakit lang, hindi siya ang babaeng iyon, kundi si Casey. It would always be Casey. Why? Because Casey was sweet, mabait pa ito, at mapagpakumbaba. Idagdag pa magilo ito sa kahit sinong tao at masayahin. While she, Elena, was a brat. Galit siya sa mundo, makitid ang utak, at mahirap umintindi. Siya na walang ginawa, kundi ang awayin. Ang taong tingin ng lahat ay isang napakagandang anghel. No, Brent would never love her. He would never look at her the way he looked at Casey. He wouldn't waste his time on a girl like her. Never. Muli, nakatulugan niya ang pag-iyak. Iisa ang kanyang nasa isipan, ang maibalik ang dating samahan nila ni Brent na sana ay sila pa rin, ang malapit sa isa't isa. That she would still be the recipient of his smiles, of his concerns, of his love. Halos mag-iisang oras ang pinipilit ni Elena na gawin ang project na yung parol. Malapit na magpasko, kaya isang may kalakihang parol ang project nila sa home economics. Pero hanggang ng mga sandaling iyon, hindi pa rin mabuo-buo ang kanyang star. Naiinis ay binitawan ng gamit at sumalampak ng upo. Nasa likod siya ng kanilang bahay. Kompleto ang kanyang kakailanganin sa paggawa niyon. Pero hindi niya masimulan dahil simpleng star nga ay hindi pa niya makayang gawin. Mangiyak-ngiyak na pinagbasta niya ang hindi matapos-tapos sa star. Busy naman kasi ang kanyang daddy para tulungan siya. Madalas itong wala sa bahay dahil sa mga negosyo nito. Kung bibili naman siya ng parol, baka naman mahala tayo ng kanyang guro at mapagalitan pa siya. Hindi maitago ni Brent ang amusement na makita ang pagmamaktol ni Elena na hindi nito magawa ang parol. Nalabasan na ito ang abala sa pagpupukpok. Pinanood nito sa kinagawa. Kamutig pa nga siya mapabunghalitang tawa na makita niya. Parang batang sumalampak ito ng upo. Mangiyak-ngiyak na ito. Hindi siya napansin ito dahil nakayuko ang babae at abala sa pag-ingwas sa hindi magawang star na yari sa kawayan. Natutuwa siya habang pinagmamasta ng dalaga. Sa mga pagkakataong wala itong malay sa kanyang presensya, ay saka lamang siya nagkakaroon ng chance na mapagmasdan itong mabuti. Katulad ng dapat asahan, ay lumaki maganda si Elena. Matangkad ito, at sa edad itong 16, ay nasa tamang lugar na ang bawat kurba sa katawan. Sexy, wika nga. Pero parang hindi ito aware sa taglay nitong kagandahan. Madalas niyang maalinag ang insecurity sa mga mata nito. Kung minsan, ay natutokso na siyang lapitan ito upang makapagkwentuhan, pero pinipigilan niya ang sarili. May mga crushes na kaya siya. O kaya may mga naliligaw na sa kanya. Nagtiim ang kanya mga bagang sa isiping iyon.
Siya na rin mismo ang nagsabing bata pa ito para ligawan. But, not too young for you. Bulo ng isipan niya. Pero agad din ang pinalis ang ideyang iyon. Madalas niyang makita na sa terrace ng dalaga. Parang palaging malalim ang iniisip at bakas ang lungkot sa mukha. Minsan, gusto na niyang itanong kung ano ang nagpapalungkot dito. Mula pa noon at hanggang sa ngayon, ayaw na ayaw pa rin niya nakikita malungkot si Elena. Palagi na ay may bigat siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Sa tuwing makikita niya itong ganoon, hindi pa sana siya lalapit dito kung hindi niya nakita ang pagtulo ng luha ng mga ito na agad din itong pinalis. He couldn't take it seeing her cry. He just couldn't. At alam niya sa kanyang sarili, gagawin niya ang lahat. Huwag lamang niya itong makitang umiiyak. Ano bang problema? At parang pasan mo ang mundo. Nag-angat ang ulo si Elena nang marinig ang malamyo sa tinig na iyon. Halos malaki ang kanyang mga mata na makita si Brent. Hindi siya makapaniwalang nalapitan siya nito at kinausap. Pasimpleng inayos niya ang kanyang buhok. At tiniyak na wala ng luha ang kanyang mga pisngi. Oh dear heaven! Why of all the times na makikita niya ako ay ngayon pa kung kailan parang ang pangit-pangit ko. Ngingiti na sana siya ng pagkatamis-tamis ang maalaala niya. Hindi nga pala sila in good terms. Kaya naman, kaagad ang pinigilan na kambang ngiti sa kanyang mga labi. Muli siya nagyuko ng ulo at hindi sinagot ang tanong nito. Tingnan ko lang. Kung sino ang magsisipag, bigla na lamang umalis yung kaartehan mo. Gayta man ang isang bahagi ng kanyang isipan. Oh please, Lord, give him patience. Pipiniyang dasal. Hiling niya na sana ay maging makulit ito para kunyari ay mapilitan na rin siyang sumagot. You know what, Elena? Hindi matatapos yung project mo kapag inupuan mo lang at iniyakan. Nakangiti pa rin sabi ni Brent. Hindi pa rin siya umiimik at kamutin ka na mabatukan ng kanyang sarili na marinig ang pagmuntong hininga nito. Naloko na, mukhang aalis na yata. Nagsisisi niyang nais sa loob. Sa tingin ko, kailangan mo ng tulong. Right, Elena? I don't need your help. Bakit pa yun ang kanyang nasabi? I hate you, Elena. I really hate you. Kastigo niya sa sarili. Sa akin, maning-mani lang ang paggawa ng parol. Sa akin nga nagpagawa yung mga kaklase ko ng high school eh. Pabiro, pagayabang pa nito. Bakit ba ako ang pinag-aaksayahan mo ng aras? Will you go find Casey? Baka kung ano na naman ang mangyari doon habang wala ka. Wala siyang tagapagtanggol. Sarkastiko niyang sabi. Kahit pa sigurado na siyang maiinis na ito sa kanya at iiwan na siya, ay hindi pa rin mapigilang ibulalas iyon. Pero kailangan talaga niyang sabihin iyon para malang mabawasan kahit paano ang mga kinikim-kim niyang nanakit niya rito. Well, sorry to inform you, madam. Pero wala pa po ngayon si Casey. May group meeting sila ng mga kaklase niya. Anito na tila, hindi man lamang naapektuhan. Ayaw ni Brent na hayaan pa pagkakataong iyon na kinakausap siya ni Elena kahit pa nga paanghil iyon. Ganun ba? Wala si Casey. Kaya napilitan ka magdesisyon na tulungan ako. Matari pa rin niyang sabi. May sakit na lumarawan sa kanyang mga mata na hindi niya mawari. It's there again. Puna niya sa isipan. Madalas niya makita ang kakaibang sakit at lungkot na iyon sa mga mata nito. What's wrong, Elena? What triggers the pain I see in your eyes? Gusto-gusto na niyang itanong rito. Ginagawa naman niya makakaya niya para abutin ito. Pero hindi na siya nagsalita pa. Dinampot niya ang mga gamit at sinimulang gawin ang parol nito. Hindi na rin man ito muli pang nagsalita at patama lamang siya pinapanood sa ginagawa. Pasado na ba? Nakangiti niyang tanong. Nang matapos niyang gawin ng parol, bahagay pa niya yung itinaas upang mabistahan itong mabuti. Pinagbasta nito iyon. Base sa expression ng mukha mo, I can say that you like it. Aniya. Ang ganda. Halata naman na kasiyahang bulalas ito. Ang ganda-ganda. Ang galing mo naman palang gumawa, Brent. It was his turn to get his stand. Hindi niya inaasahan na ganun magiging reaksyon nito. Inanda na nga niya kanyang sarili sa muli nitong pagtataray. Pero, hindi yun nangyari. And because it was entirely unexpected, the experience was so sweet and special for him.
Natigilan si Elena ng mapuna. Nanatili lamang nakatitig sa kanya si Brent. Sa parang animo, gulat na gulat ito. Na para bang minakit itong isang bagay na ngayon lamang ulit nakita. Malapit na talaga siya mailang nang wari ang matauhan nito. Oops, sorry. Hingi pa umanhin nito. Maganda ba talaga? Oo, salamat. Wala iyon, sabi naman nito. So, tapos ng problema mo, wala ka nang iiyakan na yan. Biro nito sa kanya. Namayay ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Umisip siya na maaaring sabihin para mawala ang pakialam niya. So, ano bang gusto mong kapalit ng paggawa mo sa project ko? Ha? Wala namang kapalit yung ginawa ko. Sansalanin to sa kanya na nakakunot ang noo. Don't get me wrong. Hindi yun ang ibig kong sabihin. What I mean is, kung anong pwede kong gawin para mapasalamatan ka. Paliwanag niya. Thank you. Would be more than enough. Elena, ano to? Akma nitong tatayo upang iwan siya. Nang may maisip siya. Would you like me to prepare a snack for you? Mahina na niyang sabi. Sobrang hina nga. Hindi niya alam kung umabot ba yun sa pandinig nito. Pero isa lamang ang sigurado. Ayaw pa niyang matapos ang sanaling iyon. Parang ayaw pa niyang bumalik sa totoong mundo. Dahil ang totoong mundo ay hindi sila nag-uusap at hindi niya ito pinapansin. But now, she knew. Brent hurt her. Mayroon siya kakaibang nababasa sa mukha nito. Hindi nga lamang niya matanto kung ano iyon. But whatever it was, it made her not to regret what she said. I'd love that, Elena. Nangingislap ang mga mata nito nang sabihin iyon. Ngumiti siya. Kung ang kaslap sa mga mata nito ay nangangahulugan na gusto nito makipagkaibigan silang muli, ay hindi na siya magpapakipot pa. Papasok lang ako sa loob para mag-prepare ng food, aniya, at nagmamadali na itong iniwan. Masaya-masaya ang kanyang pakiramdam habang inihahanda pagkasaluhan nila ni Brent. Pakiramdam niya ay nagbalik siya sa dating katauhan kasi na ulit si Elena. Sumaglit muna siya sa silid para magsuklay at magwisik ng konting cologne. Huminga siya ng malalim bago binalikan ulit si Brent para lamang magulat sa tagpong bumungad sa kanya. Naroon na si Casey. Masaya na nakikipagkwentuhan kay Brent. Nakaupo ito sa kanyang pwesto kanina. Lahat ng pag-asang kanyang nararamdaman mula nang ngitian siya ng binata ay parang biglang bulang naglaho. Paano pa nakakipagkaibigan sa kanya si Brent? Kung gano'n nakalalim ang samahan nito at ni Casey, wala nang lugar pa sa kanya. Magiging panggulo at kawaawa lamang siya kung ipagpipilitan niya kanyang sarili rito.